please help me to navigate my life. Somebody say amen. Ang sabi po in the book of Genesis chapter 50, verse 19 to 20, but Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Ito na po yung day where Joseph has already manifest. Ito na yung day na yung pangarap na nilagay ni Lord sa kanya ay nangyari. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mangyayari. Taas kamay. I would like that. I want to repeat myself. Taas ang kamay. Hagurin mo yung katabi mo, mangyayari. Si Joseph, nagkaroon po siya ng dream. Nagkaroon siya ng vision. Amen? Nagkaroon siya ng dream na yung palay na kanyang ginagader, tumayo, at yung mga palay na ginagader ng kanyang mga kapatid, yumuko sa palay niya. Nagkaroon siya ng dream na yung 11 stars lumuhod, yung sun at yung moon lumuhod. Amen? Ang sabi ng kanyang tatay at sabi ng kanyang mga kapatid, ang ibig mo bang sabihin, ikaw ay mamumuno sa amin? That's a dream. It's hard to accept, pero yun ang dream na binigay ni Lord kay Joseph. Sinong naniniwala that when you begin to dream, many people will not understand you? Amen? Stop getting the approval of other people and begin to seek the approval of the one who gave you your dream. Somebody say amen. Amen? Nangarap siya. Darating ang panahon, siya ay mamumuno. Ang tawag ko dyan, bro, could you show? Ito yung mga 4 seasons in your life na kailangan mong i-navigate. Ang mensaheng ito ay para sa mga lolo, lola, mga nanay at tatay, Mr. at Mrs., mag-asawa, magkasintaan, mga estudyante. Master this 4. Yan ang season mo. Inglesa ka, Katoliko ka, born again ka, Muslim ka, alien ka. Iyan ang destiny mo. May time na tinatawag natin na season of discovery. Amen? Because kapag hindi mo na-discover kung sino ka, nakisama ka, nag-asawa ka, nagkaanak ka, nagkaasawa ka, nagkakaibigan ka, nagkanegosyo ka, hindi mo naman pala alam kung sino ka, hindi pala pinapagawa sa'yo ni Lord dyan. Pastor, matagumpay naman ako. Well, matagumpay ka sa maling assignment. You became successful on the wrong thing. Kailangan malaman mo kung sino ka. And the way to discover, sabi natin discover, the way to discover yourself is to discover God. Pag hindi mo na-discover ang Diyos sa buhay mo, hindi mo makikilala sarili mo dahil siya ang gumawa sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, discover God. Lahat po tayo, we need to discover God. Kaya nga may relihiyon eh. May born again, may Katoliko, may iglesia. Lahat yan, ang tawag dyan, relihiyon. Mga kaparaanan. Pero hindi relihiyon ang tutulong sa'yo to discover God. It's your relationship with God. Somebody say amen. Lagi nilang sinasabi, paano mababago ang isang tao, pastor? Simple lang, relationship with God. Yung relationship, you get to know Him. Yung kanta kanina, ang ganda. Nais kitang makilala, nais kitang marinig, nais kong makita ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan. Ay ibig sabihin, that song is crying out, I want to discover you. Ang mga generation natin ngayon, wala ng sariling identity. Amen? Kumukuha sila ng mga influencer sa TikTok, sa YouTube. Yung mga batang ito, ayaw na nila ng YouTube, ayaw nila yan. Ayaw nila ng Netflix, ayaw nila ng long movies. Ang gusto ng mga bata kanina, Reels. Yung 1 minute. Gusto nila yung Reels, ayaw nila yung real life. Yung mga bata kanina rito, wala nang kulturang Pilipino yan. Ang kultura ng mga yan, mundo na. Ibig sabihin, AI na. Ibig sabihin, internet na. Hindi na po. Kaya pag hindi natin alam kung paano sila harapin, kung paano sila i-approach, magiging kaaway nila tayo. Somebody say amen to that. Kaya dapat habang bata sila, madiscover nila kung sino ang Diyos, ibabalik natin sila hindi sa relihiyon, sa relationship. Ibabalik natin sila sa salita ng Diyos. We need to discover God on our own. Somebody say amen. Abay, Sunday lang po rito, ine-enjoy nyo lang ang 40 minutes ng aking... Pero after nyan, 7 days, ikaw na naman. You need to discover God on your own. Amen? Pag hindi mo na-discover kung sino ang Diyos,
Mangongopya ka ng identity mo. Kokopyahin mo ang technology, kokopyahin mo internet, kokopyahin mo katabi mo. Pero ikaw ay unique. Sino nagpapasalamat hindi mo kamukha yung katabi mo? Sapat ng ikaw na ganyan. Amen? You need to discover God. When you begin to discover God, you begin to discover yourself. Na hindi pala lahat ng pogi nag-aartista, Ri. Ang iba, nagpapastor. Do you agree, Ri? Salamat, Ri. Amen? You discover yourself. Yung iba tinawag maging engineer, maging architect, good for them. Yung iba tinawag maging accountant, good for them. Yung iba ginawa maging tubero, good for them. They discover themselves. Yung iba tinawag para sa tinatawag na work from home, good. Yung iba tinawag sa mga convention, good for them. You discover yourself. Ang problema kasi, yung success, ina-align natin sa pera, sa bahay, sa lupa. Hindi po yun ang tunay na tagumpay. Sipin mo, naabot mo nga lahat yun, wala naman ang Diyos. Naabot mo nga lahat yun, wala ka namang joy sa puso mo. Okay po lahat yan. But you may be successful being a millionaire. He may be successful being just having 1,000 peso on his bank account. But the truth, that's success. Why? Pag patay natin lahat, sabihin mo sa katabi mo, mate ka rin. Oy, hindi mo deklarasyon yan, totoo yan. At the end of the day, wala naman po tayong dadalhin dyan. Oy, wala akong kausap dito. Amen? Isipin mo, ginugol mo ang buong buhay mo, amen, para makuha lang yung bahay. Nung nakuha mo yung bahay, namatay ka, yung asawa mo, nag-asawa ng iba. Good for them. Ay, wala akong kausap. Ang tagal mong kinukuha, kaya sabi nung mayaman, wow, ang laki ng ani ko, magpapagawa pa ako ng 2 bodega, ang dami ko ng pera, pwede na akong mamasyal, pwede na akong magpahinga. Ang sabi ni Lord, hangal. Sabi ni Lord, in English, fool. Hindi mo ba alam, mamamatay ka na mamaya? Somebody say amen to that. Hindi mo masama yun. But if you spend all your time, dito po sa mundong ito, pinakamatagal na siguro yung 80 years natin dito. After nun, somebody say amen. Ako naniniwala ako darating ang panahon, pagdating natin sa langit, magpapaselfie sa atin si Saint Peter. Si Pedro. Sasabihin ni Pedro, Jen, pwede bang pa-selfie sa'yo? Ay, bakit po, Saint Peter? Alam mo, ako, dininay ko si Jesus ng 3 times. Ikaw, hindi mo siya dininay. Pwede bang pa-selfie sa'yo? Somebody say amen. Darating naman dito, amen, darating si Thomas the doubter. Amen? Sabihin niya, Joyla, pwede bang pa-picture sa'yo? Ay, bakit naman po? Ako si Thomas the doubter. Hindi ako naniwalang nabuhay muli si Jesus. Sabi ko, maniniwala lang ako pag pinasok ko yung kamay ko sa butas ng mga pako niya. Pero ikaw, hindi mo man nakita si Jesus, naniwala ka. Pwede bang pa-selfie sa'yo? Sino naniniwala darating ang panahon, magpapa-selfie sa'yo si Judas? Alam mo, pag nagpa-selfie sa'yo si Judas, ibig sabihin nasa impyerno ka. Kasi nasa impyerno po si Judas eh. Somebody say, if you fail to discover yourself, yung oras mo, galing mo, husay ability mo, ilalagay mo sa mali eh. Hindi mo na-discover yung sarili mo. And the way to discover God is by prayer, is by worship, is by the Word. So kailangan manabigate mo yung sarili mo. Ang unang ituro mo sa anak mo, hindi yung pampapayaman, pagiging, no? Ang unang mong ituro sa anak mo, paano makilala ang Diyos? Ang una mong gagawin sa pamilya mo, ina-navigate mo ang pamilya mo. Ito ang Diyos. Manalangin tayo, magbasa ng salita, pumunta sa gawain. You're navigating. You're the captain of the boat. You bring your family to the Lord. Somebody say amen to that. The second season is what we call that season of testing and probing. Nakilala mo na kung sino ka. Pero magsisimula na testing dyan. Amen? We're reading the book of Job. Natapos na po namin yung Job. Amen? Ang masarap lang basahin in the book of Job is Job chapter 1. Tapos, lahat nun pangit na. Ang kasunod, Job chapter 42. 2 chapter. In 42 chapter, 2 chapter lang ang maganda. Amen? The truth is, in your season of life, hindi mawawala yung number 2. Hindi. Darating dyan yung season of testing. Nakuha mo na yung pangarap mo, negosyo, trabaho, may testing na yan. Akala mo pag naging boyfriend mo siya, akala mo pag naging asawa mo siya, magiging masaya ka, rest in peace. It's the testing begin. Kaya ang singsing, 5 yan. The wedding ring, ay una, the engagement ring. Will you marry me? Ikalawa yung tinatawag na wedding ring. Tama? Ikatlo yung tinatawag na suffering. Alam mo yung mag-asawa, pag nasa suffering, wala yung singsing, nasa Cebuana na. Puntaan mo, Nay,
Nasaan yung wedding ring ng tatay mo? Nang wedding ring, pinyalimi, pinamay kuryente. Pag hindi mo nalagpasan yung suffering, magiging conjuring. Nagiging nakakatakot na yan. It's true. Whatever religion you have, whatever age you have, whatever amount of the money in your bank account, whatever. Uy, may suffering po. In fact, ang sabi ng Psalms 119, verse 72, my suffering is good for me because it taught me to depend on the Lord. Pero alam nyo ba, amen, na kahit wala kang kasama, kahit wala na lahat, hindi ka pa rin nag-iisa because the Lord will never leave you, will never forsake you, will never abandon you. There will come a time of proving. Kayong magkasintahan, alam mo, amen, hindi kita iiwan kahit kailan. Pipitasin ko ang mga tala, amen. Lalanguyin ko ang mga ilog makarating lang. Tutuwa naman. O tayo mo kuwayat at kaya kami, ating kasing aso. Mapapatunayan na yung sinasabi mo, ginagawa mo, ay kung totoo. The season of testing. Somebody say amen. Hanggat hindi mo nalalagpasan ng testing, for example, ang pananalangin, testing yan. Sino rito yung panalangin testing sa'yo? Yung pagising mo, 5:30, snooze. Pagbangon mo, nagbe-bless na, and may the Lord bless you na pala. Tama? Yung pagdidevotion, anong Job ang sinasabi ni pastor? Tapos na pala yung Job, ako Job chapter 1 pa lang. Ang dami kasi mga hindi ko maintindihan eh. Sino rito yung prayer sa'yo, yung devotion sa'yo, testing pa rin. Sino rito yung tithes and offering sa'yo, testing pa rin. Ang dami kong binabayaran, di mo na ako magta-tithes kay Lord. Testing. Cell group, pagod na ako sa trabaho, dami ko nang inaano. Pagod na ako sa trabaho, dami ko ng trabaho, dami ko ng negosyo. Pupunta ka pa ng cell group, tapos sasabihin na, mag-win soul ka pa, tapos magdi-design. Karakal ko nagagawan, napiyabe-yabe ko pa yan. Testing. Somebody say amen. Tama ba? Testing pa ba yan? Testing po talaga yan. But you need to master them. You need to learn to live with testing in your life. Di mawawala yan. Kaya titigilan niyo po yung drama sa buhay. May testing na. Ay, hindi ko matitigil yan. Lahat po ng may testing, katunayan niyan na ikaw ay buhay pa. Lahat ng may testing at alam mo may testing ka, katunayan niyan na ikaw ay nasa tamang kaisipan pa. Dahil ang mga taong walang testing, una, sila yung patay na. Ikalawa, sila yung mga taong wala na sa sarili. Hindi na nila alam. Pero ikaw na may testing, palakpakan mo si Lord, buhay at malusog ka pa. You need to overcome that. Season po yan. Si Joseph nagkaroon ng dream. Amen. Ano nangyari? Nung nagkaroon siya ng dream, na-discover niya na kung sino siya, na-discover niya kung sino ang Diyos. Testing came. Ang haba ng testing. Amen? Tama? Ginulpi ng mga kuya. Testing. Inulog sa bangin. Testing. Somebody say amen to that. Amen? Tapos ibinenta sa mga Midianites. Testing. Tama? Somebody say amen. Nagsisimula ang testing sa pamilya, sa ibang tao. Tapos nung naglingkod na kay Potiphar, ginagawa niya yung the best. Meron pa siyang motto, why do bad things happen to good people? Ang ganda ng trabaho niya. Abay, all of a sudden, tinukso siya ni Potiphar. Pinagbintangan siyang rapist, hindi naman siya ng rape. Ano nangyari? Kinulong. Testing. Hindi niya alam, Lord, hindi ko naintindihan nito, pero alam ko, kasama kita, Panginoon. Somebody say amen. May plano ka sa akin, Panginoon. Hindi ako masusubok sa isang problemang hindi ko kaya. Alam ko, Lord, dito sa kulungan na madilim, hindi ako nag-iisa. Kasama kita, Panginoon. Pinagbintangan akong rapist, Lord. Mas tapat pa nga ako sa asawa ni Potiphar kaysa sa kanya. Pero alam ko, Lord, all things work together for good. Hindi ko naintindihan. I cannot hear you, but I trust on your presence. I do not know what's happening, but I trust on your purpose. Yung dream mo sa akin, hindi nawawala yun. Mangyayari yan. Hindi niya alam sa bawat testing. Ginulpe, hinulog sa bangin, naging alipin, pinagbintangan, nakulong. Hindi niya alam, bawat testing prepares him for his blessing. Ay, sabihin mo sa katabi mo, preparation lang yan. Amen? Napagtagumpayan niya yung testing, nag-manifest siya. Ano nangyari nung napagtagumpayan niya yung testing? Naging prime minister na siya. Naging tagapamahala na siya. Pero nandun pa rin ang testing. Amen? Dati, yung pagpipray mo, testing para sa'yo. Pero napagtagumpayan mo, nagpipray ka pa rin. Ang pagkakaiba, hindi na testing ang prayer. Pag nagpipray ka, masaya ka na. Kasi alam mo, nararanasan mo ang... Ay, wala akong kausap dito.
Sino rito na bless sa pagsamba kanina? Kasi hindi na testing sa iyo eh. Amen? Of course, it will require effort. It will require discipline. It will require sacrifice. Pero hindi na testing sa iyo yun eh. Kasi pag nananalangin ka, ikaw ang unang nababago. Ikaw ang unang nami-minister. Ikaw ang unang lumalakas. Ikaw ang unang na-empower. Hindi na. Yung pagbabasa ng Bible, hindi na testing. Kasi every time you read the Bible, 2 chapter, hindi ka makaalis sa verse 1, sa verse 2. Why? Kasi sapat na yung 2 verse na yun para mag-apoy ka, para mag-empower ka, para ma-strengthen ka. Hindi na testing. Amen? Hindi na testing magbasa ng Bible. Kasi revelation na eh. Nag-anticipate ka na marinig mo ang tinig ni Lord. Nag-anticipate ka na ikaw ay kanyang i-correct, ikaw ay kanyang empower. That's why everything you pray, every time you pray, every time you read the Bible, adjustment is happening. Ina-adjust ka dahan-dahan. Kaya imposible na nakasamba ka, imposible na nakarinig ka ng mensahe at nagbasa ng salita na hindi ka nag-adjust kahit konti lang. Alam niyo ba yung radyo? Ganun mo lang ng konti. Dear Papa Dudu, tayo na yun ako. Konting ganun lang. Inag-adjust ka kasi. Somebody say amen. Taas ang kamay. Ilagay dito. Pakihigpitan lang ng konti lang, konti lang. Amen? So in your season of testing and trials, magalak ka. Why? Because the enemy is not after your money. Aanin niya pera mo. The enemy is not after your health. The enemy is not after your job. The enemy is not after your house. The enemy is after your peace. Gusto ng demonyo maging maaligaga ka. Magpanic ka, mag-worry ka. Because when you begin to panic, when you begin to worry, aalisin mo yung paningin mo sa Panginoon, ilalagay mo dyan. So anything that can distract you, doon ka atakihin ng kaaway. Pero pag alam mo may nangyayaring pangit, Lord, alam ko, kontrolado mo lahat ng ito. God is involved. Somebody say amen. Tama? One time, in the book of Matthew, chapter 6, verse 45, after magpakain ni Jesus ng 5,000 tao, sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, ang sabi ni Jesus, mga 12 disciples, sumakay na kayo ng bangka. See you on the other side. Lord, kayo po, Papa, nagmamano pa kasi yung mga tao eh. Pagpipray ko lang sila, i-dismiss ko lang yung mga tao. Pero kayong mga 12, sumakay na kayo sa bangka and see you on the other side. Sabihin mo sa katabi mo, see you. Sabi mo, on the other side. Amen? So ano nangyari? Sumakay sila Peter, sila James, sila John, sila Philip, sila Judas. Sumakay yung mga 12 and they begin to row their boat. Pwede bang samahan niyo ako? 1, 2, 3. Row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Psh, psh, psh. Sa umpisa, ang ganda. Abay, tingnan mo, di ba, ano ka rin? Hindi sinabi ni Lord, may bagyong naghihintay. May malakas na alon. May malakas na ulan. Hindi sinabi. Would you imagine yung mga fishermen na to, eksperto sa dagat, biglang nag-iyakan, biglang nataranta, biglang natakot because they have never seen a storm like that in their life. At ang mahirap, kakagaling lang nilang magpakain ng 5,000. And then in the middle of the storm, in the middle of the sea, mamamatay sila. But all of a sudden, si Jesus, He comes walking on water. Amen? Naglalakad si Kristo sa tubig at nakita niya sila, natataranta, umiiyak, natatakot, nahahampas yung bangka nila, yung trabaho, negosyo, simbahan, pamilya, nahahampas ng hangin, ng bagyo, ng ulan, ng alon na ba. At sabi ng Bible, Jesus intended to pass them by. Hindi tutulungan ni Jesus. Basahin niyo po. Amen? Nakita niya, binabagyo sila. Ay, may problema sila. Si Jesus, tuloy-tuloy lang maglakad. Kasi sabi ni Jesus, sakay ng bangka, see you on the other side. Alam ni Jesus, nag-declare na si Jesus, kahit anong daanan nyo along the way, huwag kayong mag-alala. Magkikita pa rin tayo in the other side. Amen? I don't know ano pinagdadaanan mo, but I'm telling you, I'm gonna see you on the other side.
Makikita kita malakas, nagtagumpay, umunlad, umasenso. Alam ko, nahihirapan ka right now. But I'm here to tell you, see you. Sabihin mo sa katabi mo, see you on the other side. Kumpiyansa si Jesus. Kaya hindi niya pinuntahan. Hindi niya nilapitan. Tuloy-tuloy lang. Tinignan niya lang, hindi niya pinansin. Kasi alam ni Jesus, I'm gonna see these people on the other side. Silang may sakit, karamdaman. Silang may problema. Silang nahihirapan. I believe I will see them on the other side. Meron dito, kala mo hindi ka aabot. But I'm here to tell you, huwag ka madrama. I'm gonna see you. Amen? There's a testing. Pero merong isang pangahas, ang pangalan ay Pedro. Nakita niya si Jesus, Lord! Ikaw ba yan? I'm here, Peter. Lord! Gusto kong maglakad sa tubig. Wow, amazing. Amen? Gusto kong maglakad sa tubig, Lord! Ang sabi niya. Anong sabi ni Jesus? Come, hallelujah. Amen? Bigla yung paa ni Jesus, yung paa ni Peter, sabi niya, tinignan niya muna yung tubig. Shhh! Lumulubog yung kamay niya. Malamig. Pero may word. Come. Anong mahirap? Maglakad sa tubig o bumaba sa bangka? Ha? Anong mahirap? Bumaba ng bangka. Amen? Kasi ang pinakamahirap yung first step. Ay, karabulanan nini. Tama? Di ba pag naliligo ka? Tama? Ang lamig ng tubig? Anong una mong ginagawa? Yung una lang ay wala akong kausap dito. Sa umpisa lang mahirap. Ang problema sa mahirap, ikaw gagawa niyan. Hindi si Lord. Kaya stop asking God to solve your problem. You solve your problem. God gave you a word. God will strengthen you. God will empower you. Ang mahirap lang yung umpisa. Why? There are some things in life that God will only reveal when you are in motion. Amen? Sabi niya, Abraham, leave your native land. Go to the land that I will show you. Hindi ipapakita sa inyo na nakaupo ka lang dyan. Hindi. Maraming bagay ipapakita at ipaparana sa inyo, Lord, when you begin to obey. When you begin to walk on waters. When you are in motion. Kaya tandaan niyo po ito, God is not, stop waiting on God. Because God is waiting on you. Amen? The Lord has already anointed you. Ang dami ng word, dami ng impartation sa'yo, dami mo ng conference. Okay ka na. It's time to go. It's time to start. Taas kamay, taas kamay. Hagurin mo katabi mo, sabihin mo, move! You see, the miracle is in the move. Merong isang bulag. Anong ginawa ni Jesus? Dumura siya, kumuha siya ng putik, nilagay sa mata. Go to Siloam, wash your face. Amen? Habang nag-go siya, lumilinaw yung mata. Habang nag-go, lumilinaw. At nung hinugasan niya na, nakakita. The miracle is in the move. You've heard a lot. You're anointed. You're empowered. The Holy Spirit is with you. Huwag kang matatakot, mabigot, mapahiya sa buhay. Maiksi lang ang buhay. Somebody say amen to that. Sabihin mo sa katabi mo, move! Ilagay mo ng galaw. 1, 2, 3. Move! Amen? May 10 may ketong, 10 may sakit. Sabi ni Lord, o sige, kayong 10, may sakit, may ketong, may galis, may arthritis, may an-an, lahat ng skin disease na sa inyo na. Kayong 10, pumunta kayo sa pare, magpakita kayo magaling ka. Nung tumayo sila, meron pang mga ano yun ha, may mga ketong pa yung skin disease. Nung tumayo sila, naglakad sila, papunta sa pare, gumagaling sila. Because the miracle is in the move. Your blessing is in your move. Your next level is when you move. Lahat ng gustong umunlad, umasenso, tumayo, at tapos ganunin yung paa, umalis ka sa upuan mo, move. 1, 2, 3, go! Umalis ka sa move! Hallelujah! Humanap ka ng 5 tao, kamayan mo, sabi mo, see you on the other side. 5 tao, see you on the other side. Move! Hallelujah! Move!
Lahat ng may sakit karamdaman, lahat ng may sakit karamdaman, o lahat ng may sakit karamdaman sa pamilya mo, humanap ka ng 5 tao, umalis ka sa upuan mo, sabi mo, see you on the other side. Para hindi kayo umaalis sa inyong upuan. Alis! Move! Move! Habang ginagawa mo yan, gumagaling ka, lumalakas ka, move! Yung umupo, wala kang blessing, move! Move! You've been sitting in your life, sitting in your dreams, sitting on your business, sitting on your ministry. 5 tao, alis ka sa upuan mo. Kung gaano kalayo yung pinuntahan mo, gaano kalayo mararating mo. Isa pa, hindi pa ako kontento. Kaya hindi ka nakaka-breakthrough, ayaw mo umalis dyan. Pedro, alis sa bangka. 5 tao, puntahan mo. 5 tao. 5 tao, go. Sabi mo, see you on the other side. See you on the other side. Amazing. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You can sit down. There will come a time. Sino na-bless ngayong umaga? Ang layo ng pinuntahan nito. Tapos sa likod, oh. There is a time of discovery. When you begin to discover yourself, there is a time of testing and proving. Susuko ka ba sa pangarap na yan? Titigil ka ba kamukha ni Joseph? Pag hindi ka tumigil, amen, na-test mo na, napasa mo na yung testing, napasa mo na yung proving, then the season of manifestation will come. The season yung ipinakita sa ni Lord, mangyayari na. Pero in the season of manifestation, pakita natin, brother, the testing is still there. Pero hindi na testing ang pananalangin sa'yo. Hindi na testing ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa'yo. Hindi na testing. Bro, could you show? Pakita natin, nandyan ba yung ating DLP? Amen? Hindi na season sa'yo ang pagta-tithes mo, pag-offering mo, hindi na. Pero andun pa rin, pero hindi na testing sa'yo. Yung pagpunta mo sa church, yung pagpunta mo sa cell, hindi na testing. Kasi alam mo, yan na buhay mo eh. Somebody say amen to that. Sino naniniwala yung prayer life mo, devotional life mo, magle-level up kasi hindi na siya testing para sa'yo. And then, there will come a time of legacy. May ipapasa ka na. Look at me. Your obedience is attached to someone else's blessing. Yung pag-obey nyo sa Panginoon, maraming tao ang tawag dyan, legacy. Kaya, we will be remembered in 2 things. The problem we solve and the problem we create. Kaya, aalagaan mo yung legacy mo. Dapat, look at this. Amen? Kailangan kong alagaan yung aking attitude, yung aking character, yung purity, yung consecration. I need to. Why? That is how I protect all of you. Somebody say amen. Amen? Kailangan may nakakakita o wala, kailangan ginagawa ko ano tama. I just don't need to pray. I just don't need to devotion. I just don't need to develop. I need to consecrate. Why? That is how I protect you. Ang tawag po doon, legacy. Somebody say amen to that. Kailangan po protect namin. Yung legacy mong yan, look at this. It says in Job, chapter 42, verse 12. So the Lord blessed Job in the second half of his life, even more than in the beginning. Sabihin mo sa katabi mo, ang ending mo, mas maganda sa beginning mo. Sabihin mo sa katabi mo, see you on the other side. Alam natin ang kwento ni Job, chapter 1, ang ganda. Pero inallow, sabihin natin allow. Inallow ni Lord na dumaan siya sa mga testings, sa mga trials, sa sickness. Hinayaan ni Lord yun. Somebody say amen. Hindi niya naintindihan. And then dumating ang kanyang mga kaibigan, may kasalanan ka, Job. May generational curse ka, Job. Nagyabang ka, Job. Umabuso ka, Job. Kaya nangyari yan. Amen? They begin to misunderstand the Lord and they begin to misinterpret the Lord in the life of Job. So from chapter 2 hanggang chapter 41, si Job ligaw na ligaw.
Amen? Lord, ano ba ginawa ko? Hindi ko maintindihan to, Lord eh. Ano ba ginawa ko? Lord, dati pag nakikita ako ng mga tao sa aming baryo, Lord, tumatayo sila, nag-aano sila, pero ngayon, Lord, wala na. Lord, dati pag nagsalita ako, nagiging wisdom. Lord, what happened? Lord, anong ginawa ko? Pakita mo. May inabuso ba ako? May niloko ba ako? Lord, will you show me? Hindi niya maintindihan. Job, pero in spite of chapter 2 to chapter 41, Job never sinned. Lord, I'm just pouring out my heart, Lord, ha? I'm just pouring out. I don't curse, Lord. Ang sabi nga ng kanyang asawa, curse the day that you were born. Pero sabi ni Job, anong curse ka dyan? Sasambahin ko lang ba si Lord kapag maganda? The Lord gives, and the Lord takes away. Somebody say amen. Naked I came, naked I will go back. From chapter 2 to 41, Job did not sin. Anong pagkakamali lang ni Job? He misunderstood God. Yun lang. Amen? Hindi niya alam na siya pala ay pinagmamalaki na ng demonyo. Hindi mo ba alam? Kaya ganyan ang pinagdadaanan mo. Pinagmamalaki ka ng Diyos na nasa langit. He's cheering you up. At alam niya, He will see you on the other side. Ang problema, kamukha ni Job, hindi natin alam ang nangyayari. May sakit, karamdaman, kaguluhan, hindi kaayusan. We're in the middle. But the truth, God is cheering you up. Amen. Alam ng Diyos. Look at this. Satan is not all-powerful. Satan does not know what's happening in your mind. Satan does not know what you feel. He will only know what's in your mind. He will only know what's in your heart when you begin to speak. Somebody say amen. Can I get an amen? Amen? On those chapters, hindi nagkasala si Job. Why? Kasi nagtiwala siya kay Lord. Anong nangyari? Amen? Ang sabi rito, binless si Job on the second half of his life. Sabihin mo sa katabi mo, may second half ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, may second quarter ka pa. Lahat ng tambak sa first half, makakabawi ka sa second half. In Jesus' name, simula ngayong araw na to, hanggang December 31, wala akong nakausap dito, makakabawi ka, hallelujah. Amen? Binless si Lord, si Job on the second half. Nagkaanak siya siguro, simula nung ipinanganak siya hanggang 50 years old maganda, siguro from 50 to 70 doon siya na-test. Hindi sinabi ng Bible. Siguro from 0 to 65, doon siya na-bless. Baka 5 years lang yung kanyang testing. Hindi sinabi. Pero ang sabi ng Bible, Job lived 140 years. So 70 siya rito, yung 70 years pang buhay niya, yun ay puro pagpapala na galing sa Panginoon. Amen? Sabi niya, binless ni Lord si Job sa second half ng kanyang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yung mga susunod na episode. Sabihin mo, kurutin mo yung bilbil, kurutin mo, yung mga susunod na episode, wala akong kausap talaga. Magaganda na, maaayos na. Amen? Sabi niya dito, for now, he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, 1,000 female donkeys. Abay, hindi ho asyenda to, corporation ito. Parang si Ramon ang ito. Amen? Bawat isang sheep may milk, bawat isang sheep may pubunutin ka, gagawing cotton, gagawiting damit, bawat isa. Bawat isang sheep, isang negosyo yan. So ang sabi dyan, ang dami ng negosyo. Why? Binawi siya ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, your bawi moment is near. Somebody say amen? Sabi niya, He gave Job, namatay po lahat ng anak ni Job, 10, sa isang araw. Hallelujah. He gave Job 7 more sons and 3 more daughters. He named his first daughter Jemima, Keziah, and the third. Huwag niyo pong masyadong pahirapan ng mga pangalan ng mga magiging anak niyo. Keren, Hapok. Hapokan. Huwag niyo masyadong pahirapan. Amen. Binigyan pa siya ng 3 magagandang anak. In all the land, look at this, no women were as lovely as the daughter of Job. Amen?
Ang ganda raw ng mga anak ni Job, walang sing ganda. Siguro nung panahon ni Job, kung buhay ang misis ko, baka anak siya ni Job. Somebody say amen. Walang sing ganda yung mga anak ni Job. And their father put them into the wheel along with his brothers. Job lived 140 years. Living to see, look at this ha, namatay yung 10 niyang anak. Nagkaroon ng testing, nawala ari-arian, nawala lahat, nagkasakit siya, pinagbintangan siya, na-misunderstood siya, season of testing, pero hindi siya bumigay, hallelujah. He hold on. At ang sabi, lahat ng nawala, ibinalik, doble. Hindi lang ari-arian, hindi lang yon. Amen? Binigyan pa siya ng 10 bagong anak. I want you to see, hindi mo to kwento, totoo to. Namatay yung una niyang anak, 10. Pero binigyan siya ng panibagong 10 anak. First generation. Nagkaroon siya ng apo. Second generation. Nagkaroon siya ng apo sa tuhod. Third generation. Nagkaroon siya ng apo sa talampakan. 4 na saling lahi. Nakita ni Job. Ay, wala akong kausap dito. Nakita ni Job. Kaya akala mo hindi ka makakarating, na wala na lahat. You haven't seen nothing yet. You will see the glory of God upon your life. Sabi mo sa katabi mo, see you on the other side. Ano nangyari? Nag-leave ng legacy si Job. Yan po yung 4 na season na kailangan mong inavigate. Navigate your discovery moment. Until hindi mo nadidiscover ang sarili mo, puno ka ng insecurity, dahil ka nakatingin sa iba. Kasi hindi mo alam, mayroong itinago si Lord para sa'yo. Dadaan ka ng testing, akala mo parusa, pinarusahan na si Kristo para sa ating pagkakasala. That's not a punishment. That is a process. Somebody say amen to that. Amen? Lagpasan mo yung testing na yan. Kabisaduhin mo yan. Amen? Bro, pakita mo yung lastly ha. Sino po napagpala ngayong araw na ito? Jay, halika na rito, Jay. Amen? These are, in every season of your life, you need to establish this. Ayan. Sa season of discovery, sa season ng testing, sa season nagmamanifest ka na, sa season na may legacy, ang gagawin nyo, establish wisdom. Sabi natin, wisdom. Yung alam mo yung gagawin mo pag may testing, alam mo yung gagawin mo kapag may pagpapala, ang tawag dyan, wisdom. Meron tayong tinatawag na demonic wisdom. Meron tayong tinatawag na godly wisdom. Meron din tayong tinatawag na personal wisdom. The best there is the godly wisdom. Say mo, Lord, give me wisdom. It says in Genesis chapter 3, 9 to 11, then the Lord called to the man, where are you? He replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid I was naked. Who told you that you were naked? The Lord asked, have you eaten from the tree of whose fruit I commanded you not to eat? Sa verse na yan ang unang pagkakataon, after gawin ng Diyos ng 5 araw ang langit at lupa at lahat ng blessing, ginawa niya ang tao sa ika-6 na araw, mamahala ka, mag-multiply ka, mag-enjoy ka, huwag mo lang kakainin ang bunga ng truth, the fruit of truth and evil, good and evil. Nag-enjoy sila. But one time, dumating si Lord, wala si Adan at si Eva. Why? Kasi kinain ni Eva yung pinagbabawal na prutas at kinain ni Adan, nagkasala sila. And this is the first time, somebody say first time, God asked a question. Ang unang tanong ng Diyos sa tao, ang unang tanong, anong unang tanong niya? Ano raw? Ano raw? Tanong mo yung katabi mo, where are you? Well, this is not a question of location. Alam ni Lord kung nasan sila. This is a question of the heart. Posible ba nandito ka pero wala rito puso mo? Ang iniisip mo yung labahan mo mamaya. Iniisip mo ano yung babaunin ng mga bata mamaya. Iniisip mo yung lakad ng pamilya mo mamaya. Yun ba iniisip mo? Maybe you're here, but your spirit is not here. You're not worshiping. You're not receiving. You're not being adjusted. Wala. You're not here. Your body is here, but your soul and spirit is not here. Ba't tinanong ni Lord yan? Kasi may disobedience na. They don't receive anymore. Natakot na sila. Kaya ang unang tanong ni Lord, nasan ka? Lord, tago po kami. See? Alam mo, may problema ka, tatago-tago ka kay Lord. Hindi ba mas kailangan?
Parang ganito. May sakit ka, nagtatago ka sa doktor. Parang, does it make sense? Ang nagtatago ang kriminal sa pulis. Ganun yun. Hindi ka namang kriminal. Somebody say, man. Sabi niya, where are you? It's a question of the heart. It's not a question of location. You may not be in the church, but you're in your room praying and worshiping the Lord. But God is still there. Amen? Nasaan ka, anak? Sabi niya. You're not worshiping me anymore. You're not praying anymore. You're not reading my word anymore. You're doing devotion, pero wala, you don't like, kasi wala na puso mo eh. Lord, tago kasi kami, naked kami. Anong susunod na tanong? Sino nakausap mo? Sabi ni Lord. Who told you that? Lord, makasalanan kasi ako eh. Who told you that? Lord, sabi ng doktor, may sakit ako, hindi na ako. Who told you that? Sabi nila, Lord, ang pamilya namin nakasumpa daw ako. Who told you that? Pwede ba natin pausuin sa simbahan yan? Sabi mo sa katabi mo, sabi ng demonyo, hindi ka uunlad, hindi ka asenso. Sabi ng demonyo, hindi ka nagagaling sa karamdaman na yan. Sabi ng demonyo, hindi mo maalis yung sigarilyo mo, yung alak mo, yung bisyo mo. Lakasan mo! Who told you that? Alam mo, galit sa'yo si Lord, nakasumpa ka, may ano? Alam mo, ganyan ka na lang, hindi ka na Sabi mo sa atin mo, sabi ng boyfriend mo, iniwan ka niya, wala ka ng Sabi ng pinagkakautangan mo, may utang ka raw sa kanya. Come on, clap your hands for Jesus. Who told you that? Sino? Merong AirPods, nakita ko AirPods, lalagyan ng AirPods, nakasulat doon, what you listen, whom you listen, determines who you are. Nakinig si Eva, na-corrupt siya. Amen? Hindi nyo ba alam? Sabi ng doktor, may sakit ka. Sabi ng bank account mo, wala kang pera. Sabi ng mga bayaran mo, hindi mo babayaran. Pero ang Bible lang sabi niya, ask for the nation and I will give it. To him who is able to do abundantly, exceedingly beyond you can ever hope or imagine. I will supply all your needs. By my stripes you are healed. You can do all things to Christ to give me strength. The enemy is after your peace. Somebody say amen. But peace is not the absence of storm. No? Kahit may storm, basta nandyan si El Shalom, the Prince of Peace. Amen? Hindi ka mawawasak ng problema. Sabi mo sa katabi mo, who told you that? Sabi ng kapitbahay mo, mahirap ang buhay. Sabi nila, mga anak mo, hindi mo mapapatapos ng pag-aaral. Sabi nila, ang asawa mo, tamad. Tama sila. Halapakan natin sila, amen? Where are you? Who told you that? Ano yung ikalong tanong? Taas kamay. Hagunin ang katabi. Sabi mo, what may ragul kang makanyan? Taas kamay. Hagunin ang daan-daan. Sabi mo sa kanya, ba't lumaki kang ganyan? Anong kinakain mo? Ba't tumaas ang sugar mo? Ha? Ba't mataas na naman ang presyon mo? Ba't uric acid ka? Taas kamay. Hagunin ang katabi sa'yo mo, nan na naman kakanan mo. Have you eaten? Ang tanong ni Lord, what drives you? What keeps you going? Ano kinukonsume mo? Balita ba? Reels ba? TikTok ba? Internet ba? Bad news ba? Hurt ba? What are you feeding yourself? Wala akong kausap? Have you eaten it? Somebody say amen. Bakit puro ka social media? Ba't puro negative news yan kinakain mo? Ba't puro drama inaano mo? Have you eaten? Have you eaten it? The fruit na sinabi ko mo kakainin? Dapat ang kinakain natin ay ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen? You see, you can get wisdom. Amen? From where you are. If you keep spending time. Where are you? It's not a question of location. No. It's a question of the heart. Amen? Kaya every time na nag-worship ka, grabe yung sino rito gusto mo maranasan si Lord talaga? Pag nararanasan mo si Lord, talagang ang sarap, di ba? Basta ang hirap magbago. Alam mo kaya ayaw mo magbago?
Kaya nahirapan ka magbago? Kasi ayaw mo mag-repent. Pero pag nag-repent ka, mali pala ako, Lord. Tapos na usapan. It's a question of the heart, where are you? Who told you that? Sino ba? Pinapakinggan mo. Have you eaten? That's where you find wisdom. If you keep spending time with God, keep hearing the word, keep praying, keep meditating, amen, then you will find wisdom. Sabi mo, Lord, give me wisdom. Lord, help me to make the right decisions in my life. Come on, clap your hands for Him. Hallelujah. Establish relationship. Kakailangan. Every season in your life, you will need relationship. I call this the three relationship. Yung tinatawag na familiarity. Or what I call formality. Amen? Some of you here, formal tayo, I'm a pastor, you're an attender. Formal po yan. Amen? Ay, nabe-bless ka sa worship, nabe-bless ka kay pastor, that's good. But formality po yan, I call it familiarity. Walang masyadong connection dyan. People will just come and go in your life. But there are people na hindi pwedeng wala. Meron talaga. The second is what I call the fellowship. Somebody say fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, gusto mo siyang kasama kasi pares kayo ng kaping iniinom, pares kayo ng pagkain gusto, pares kayo ng hilig, pares kayo ng pangarap, pares kayo ng pupunta. Kaya fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, fellow, dalawang magkasama, ship. Yung ship, either bus, sasakyan, eroplano, barko, ship. Dadaling ka sa destination mo. Kaya kayo magkasama kasi pares kayo ng pupuntahan. Fellowship ang tawag doon. Ang problema, pag nakuha nyo ng pares yung gusto nyo, wala na. Amen? Wala na. But meron pong isa, I call it fatherhood. Somebody say fatherhood. This is the highest level. This is legacy. Amen? Fatherhood, it means magiging ama ka niya at magiging tatay mo siya. Fatherhood na po yan. Meron na pong commitment yan. Amen? Meron na pong relationship yan. Somebody say amen. Can I call on 3 people here? Ay, talaga yan. Yan. Tayo. For example, ito kayo. For example, si Jen, siya si Isaaka. Isaac kasi lalaki, siya babae, Isaaka. For example, ako si Abraham. Somebody si Abraham. Ako si Abraham, wala akong anak, nagkaroon ako ng asawa, yumaman, umunlad. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng anak. Binigyan niya ako ng anak, si Isaac. Amen? Nag-enjoy kami ni Isaac, naging father niya ako, anak ko siya. Pero one time, sabi ni Lord, Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Amen? Ialay mo sa akin si Isaac. Tapos, Isaac, alam mo, galing ka kay Lord eh. Pero hinihingi ka ni Lord eh. I have to offer you to the Lord. Willing ka ba? Fatherhood po tawag doon. O sige, o kayo, ito po yung mga katulong, parang servant. Dalin mo yung bag. Yan yung yan yung mga kahoy natin gagamitin ha. Kunin mo yung cellphone, sister. O yan yung yan yung kutsilyo ha. Mag-o-offering tayo sa altar ni Yahweh ha. Okay? O, alis na tayo ha. Halika rito, Sarah. Ito naman yung, halika rito. Ito yung asawa ko. Tanong ko sa kanila. By the way, nagladlad na pala ako. Ito yung asawa ko, si Sarah. Amen. Alis kami ng anak mo ha. O, yung pinag-usapan natin. O-offering kita kay Lord. Huwag mo sasabihin sa nanay mo, manggugulo yan. Okay, tara, paalam ka na. Oh. Sarah, alis lang kami ng anak mo, mag-o-offering lang kami ha. Sige, ulit naman ginawa mo. Upo ka na, Sarah. Upo ka na. Kita nyo ba yan? Amen? Halika, Sarah, halika. Oh, anak, halika yung mga alipin. Dala nyo na ba yung pinapadala namin? Alipin, halika. Alam mo, si Yahweh, buti yan. Siya Diyos natin. Diyos na makapangyarihan yan. May pangako siya na pararamihin niya tayo, gagamitin niya tayo. Matagal kitang pinag-pray. Una, pamilyar lang tayo. Naging fellowship, marami na ako na ituro sa'yo, magtatagumpay kayo. Pero itong moment na to, darating eh. You belong to the Lord, you don't belong to me. I need to offer you to the Lord. Are you willing? Tara. Amen, kasama siya sa akin. Fatherhood po yan. May commitment na. Hindi na lang fellowship, hindi na lang pakape-kape, hindi na lang trip-trip, hindi na lang kainan. Hindi, may fatherhood na po yan eh. Tara, paling na tayo sa bundok. Ay, mga alipin, dito na lang kayo. Kasi fatherhood to eh. Familiar ka lang sa akin, fellowship lang gusto mo. Kasi mag-o-offering kami doon, mag-worship kami doon, ibang level.
So hindi kayo pwedeng sumama, baka hindi nyo kayanin. Isaac, kunin mo yung mga kahoy. Hawakan mo na rin yung kutsilyong gagamitin ko sa'yo. Yan. Tara. Yan. Dito kayo sa baba. O dyan lang kayo ha. Huwag isasama sa amin. Ibang level of relationship ito. Hindi ito pa church, hindi ito pa church, hindi ito pa sel-sel, hindi ito pa kape-kape, hindi. Pero okay lang kayo dyan. Pero yung anak ko, next level kami. Halika. Nakakuha niya may ibig sabihin? Amen? Halika. You will never go to your destiny nang walang fatherhood. Amen? You need someone who will tell you, you're wrong. Mali yan. This is the way it is. Fatherhood po yan. Halika dito. Amen? At pagdating dito, Isaac, matanda na ako. Yung mga kahoy, lagay mo sa ilalim. Mining kutsilyo. Dito ka. Itali mo yung sarili mo. Tali mo. Lord, ibibigay ko na ba to? Alam ko, kahit ibibigay ko siya sa'yo, bubuhayin mo siya uli. Lord, ang hirap naman ito. Pero kailangan, anak, malakas ka. Pero kailangan natin gawin ito. Nung papatay na ni Abraham si Isaac, sigaw kayo, Abraham! Ang bagal, napatay ko na eh. 1, 2, 3! Yan! Hallelujah! Amen? Narinig niya, Lord, ano yan? Huwag mong papatayin ng bata. Napatunayan ko na minamahal mo talaga ako. Somebody say amen. You can never reach your legacy and manifestation without fatherhood in your life. You need a mentor in your life. You need a spirit. Hindi ko po binovolunteer ang sarili ko. Ang hirap nun. Amen? Sino rito gusto mong maging komportable ang buhay mo? Taas kamay, all of you. Come on. Taas. Magbababa. Maghanap na po kayo ng bago niyong pastor. Maghanap na rin po kayo ng bago niyong church. Because if I'm your pastor, and if this is your church, you will never be comfortable. Because I will teach the word. I will tell you to win souls and make disciples. I will tell you to go to your cells. I will tell you na buuin mo 12 mo. Mag-evangelize tayo po tayo. Hindi mo mararating yung level pag hindi na fatherhood. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa iyo. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, yung pinagpapaguran, iniiyak, ikinamamatay ng ibang tao, makuha lang, idadagdag lang ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi ko kanina, kayong dalawa dyan. Sorry comfort lang gusto mo pagkasama mo ko, discomfort ka. Sabi mo, kakalabag ko lang kanina umaga sa airport, wala pang akong tulog, dito na, discomfort talaga bro. Wala talaga. Pero okay lang naman, friends pa rin tayo, pero familiar lang ha. At fellowship lang. But the anointing, the covenant that the Lord gave me, hindi para sa yan. Somebody say amen. Because covenant, anointing, destiny, manifestation, they belong to the sons and daughters of God. Sabi mo sa atin mo, fatherhood. You need to establish a relationship. Somebody say amen to that. Amen? Pag ginawa mo yan mga kapatid, ano nangyari? Isaac, alam mo, dahil inoffer mo sarili mo, yung covenant, yung promise na binigay sa akin ni Lord, Somebody say establish relationship. In every seasons of your life, you establish that. Amen? Establish prayer and word. Yung prayer mo, yung word, establish mo yan. Hindi na dapat testing ang word. Hindi na dapat testing ang prayer. In-establish mo na yan. I feel good, I feel bad. Inaantok, may problema, may sakit. It does not matter. I will kneel down to the Lord. I will seek His face every day. I will surrender my life every day. I will eat His word every day. Hindi ko man naiintindihan. Ayaw ko man yung word. Ayaw ko man yung devotion ko. Pero kung ano ang nasusulat, yun ang aking gagawin. Hallelujah. Establish. Amen? Pag in-establish mo ang sarili mo sa prayer at sa word, shakening will happen. Quitting moment will come. Amen? Surrendering moment will come. Pero ang tao na ang Diyos, ang sandigan niya, dumating man ang bagyo, ang mga di siya magigiba. Establish it. Amen? Establish motion. Somebody say motion. One more time, motion. Amen? Yung paggalaw, yung narinig mo na yung kailangan mag-obey ka. Kaya alam nyo, out of the 12 disciples, si Peter lang ang naglakad sa tubig. Sa kanya lang ni-reveal that a man can walk on water. Because God
will not reveal to you until you are in motion. Abraham, leave your native land. Hanggat hindi ka sumusunod, hindi mo mararanasan yan. Pero kapag sumunod ka na, nag-walk by faith ka na, nag-obey ka na, when you are in motion, ang buong mundo, aayusin ni Lord, i-align niya yung mga tamang alignment sa'yo, mabibigla ka na lang. Nasa prison ka, imposible kang ma-bless, pero inalign lahat ni Lord in the prison. Tomorrow, you will be in the palace. Hallelujah. Iba ang daan ni Lord sa tagumpay. Ang daan ni Lord sa tagumpay, magtrabaho, magnegosyo, umunlad, mag-build ng relationship, mapadikit sa hari, yun eh. Pero iba si Lord eh. Ang daan ni Lord, iba. Mabugbog, maging katulong, mapagbintangan, makulong. Boom! Hallelujah! From the prison, now to the palace. Because He will align things. But you need to be in motion. Sabi mo sa katabi mo, see you on the other side. Sino po na-bless ngayon? Worship team, please come. And number 5, lahat po na napagpala, pumalakpak. Umiyaw! Establish your identity and dependence on the Holy Spirit. Don't try to be me, please. Hindi ho. I'm your pastor, but please don't try to be me. Because I am not trying to be you. Don't copy me because I don't copy you. Only imitate me in the spiritual life. Imitate me as I imitate Christ. Amen? I'm not trying to be you. I'm trying to be me. Somebody say, amen. Discover yourself. Alamin mo yung identity mo na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay pinatawad na, pinawalang bisa na ang karamdaman, ang sumpa sa buhay mo. Ikaw ay tagapagmana na ni Abraham. Kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, there is greatness inside you. Know yourself. Yung identity mo. And be dependent on the Holy Spirit. Haggai chapter 1 verse 4, I'm ending. May malaking project to rebuild the temple. At ang sabi sa Haggai 1 verse 4, and the Spirit of God stirred up the heart of Haggai, the heart of Joshua, and the heart of Zedekiah, and they begin to rebuild the temple. Kung hindi i-stir up ng Holy Spirit yung puso mo, di ka makakagalaw. Pero pag nasa iyo na ang Holy Spirit, you're building relationship with the Holy Spirit. May passion, may galak, may joy, may apoy that will push you to conquer your destiny in this world. Amen? Clap your hands for Him. Hallelujah.